tanggalin ng silicone cover, then tanggalin ang SIM, tanggalin ang tornilyong nakalagay sa may charging port. Meron namang wala, karaniwan yan ay sa iPhone. Merong ilang cellphone na Android na meron din ganyan, pero sa iPhone lahat meron. Lobat siya. Tanggalin ang cover, gamitin ang kuko kung may kuko, or gamitin yung plastic. Magdahan-dahan lang kayo pagtanggal ng cover, baka kasi pag angat nyo ng back cover, merong mga flex na dapat hindi maputol, lalo na yun sa mga fingerprint. Meron namang fingerprint na nasa power on switch, meron naman nasa likod, kaya magdahan-dahan kayo, baka maputol nyo yung flex. Sisilipin nyo na lang kung may mapuputol o may masisira kayo, kaya magdahan-dahan kayo. Tanggalin lahat ng mga tornilyo makikita ninyo, para pagtatanggal nyo nung wala kayong masisira na anumang bagay. Unahin nyo tanggalin yung battery terminal para hindi siya mag short or mag grounded. Bago nyo tuluyan tanggalin ng LCD, kabitin nyo ang connector ng bagong LCD, gaya na makikita ninyo. Kasi once na na-order nyo siya at naidikit nyo na siya, wala na siyang warranty. Pero pag na-testing nyo at defected ang inyong LCD na order, pwede nyo yung return refund. Lobat siya, kaya kinabit ko yung charging port board para ma-charge. Hanggat maaari, i-charge nyo muna ang phone bago nyo siya baklasin. Para matesting nyo agad siya, para dire-diretso ang inyong gawa. Ang pagtetesting, pwede nyo hingin ng password. Kung ayaw naman ibigay, pwede nyo naman siyang gamitin yung
keypad lang na may number. Meron kasing customer na ayaw bigay ang password for their safety. Bago nyo kalasin, siguraduhin patay ang cellphone para hindi masira ang LCD. Merong battery. Merong LCD na nasa ilalim ng battery ang flex. Itong klaseng cellphone ito ay nasa ibabaw kaya kahit hindi na natin tanggalin ang battery. Meron kasing kailangan tanggalin ng battery bago tanggalin ang LCD. Pagmasdan nyo mabuti kung saan nakalagay yung flex. Basta ang malaga, lagi nyo ingatan ang flex. Linisin mabuti ang pagkakabitan ng LCD. Kasi pag madumi, hindi siya masyado nakapit ang pandikit. Kaya natatanggal agad ang pandikit nasa LCD. Kasi marumi. Dito sa part na to, nilalagyan ko ng pandikit ang LCD. Pwede kayo maglagay sa paglalapatan nyo ididikit ilalagay yung pandikit. Ako kasi ilalagay ko sa part na LCD kasi mas madikit siya, mas nasasagap niya yung pandikit. Meron kasi ako na experience na nilagay ko sa pinaglalapat ng LCD, hindi siya maganda ang dikit. Pero nasa sa inyo din yan. Pwede nyo naman parehas lagyan, kaya lang masyado naman siyang marami. Siguraduhin nyo ang lapat ng LCD sa pinagkakabitan kasi minsan pag di nyo sinigurado napababa, napataas, once na tumigas na yon, delikado kasi pag tatanggalin nyo pa baka masira na yung LCD, maka-order kayo ng bago. Basta ang tatandaan nyo, ang pagkakabit at pagkakalas, tandaan nyo mabuti. Ang unang kinalas, siyang huling ikakabit. Ang mga tornilyo, hanggat maaari, may magnet kayo para nandun lang siya. Hindi siya mawawala. Pwede nyo namang ilagay sa magandang nilagayan na hindi siya mangangalat. Kasi hindi may iwasan minsan, nalalaglag. Lalo na pag may malikot na bata.
Ang pagkakabit ng back cover ay wag sa LCD ang hawak. Doon kayo humawak sa pinagkakabitan ng LCD. Kasi may tendency kasi pag pinisil ninyo, may tendency mabasag ang LCD. Siguraduhin nakalapat lahat ng tornilyo para madali nyo maikabit ang back cover. Once na nailagay nyo na lahat ng tornilyo na ikabit nyo na, lagay nyo na ang SIM, testingin nyo na uli bago nyo lapatan ng tali. Once na okay na, talian nyo. Ang mas magandang tali na ginagamit ko ay yung ganitong pony, kasi pag rubber minsan nagkakatama ang LCD, namumuti. Pwede rin ng tape, depende sa inyo, pero mas gusto ko yung ganito kasi hindi nasisira ang LCD. Mas safe siya para sa akin. Testingin ulit. Pag okay na, mga 2 hanggang 3 oras, okay na yun. Bye.